Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ano ang problema mo? Bali, ngayong year po, pangalawang beses ko po siyang pinabawsi. Lahat naman po ng ginagawa ko ngayon para mabigay sa mga bata. Nagbibigay po siya, pero hindi po consistent. Pumapalya po, pero minsan meron po. Nalaman ko na may kami pa, anniversary na nila. Pinipilit ko po siya dati na sumama na sa akin. Ayaw niya po. Pumunta po ako dun sa compound nila, Dili. Nung nandun na po kami sa loob ng bahay nila, inambahan niya po ako ng sunto. Kahit isang beses po, hindi ko po sinaktan niya. Napagdesisyonan ko po mag-stay in po sa trabaho kasi po masyadong mahal pamasahe. Nagulat na lang po ako. Uwi po sana ako nung February 28 po kaso hindi ko na po nakita yung anak ko. Nag-message na nga po sa akin yung bahay ampunan na nasa kanila na po yung bata. At minaltrato nga daw po ng nanay ko tapos yung pagpo po. Oh. Well, from my experience as a mother and as a lawyer and senator giving advice to mothers, a mother will always fight for their child, no? No matter what, no? Minsan parang wala na siyang pakialam sa sarili niya. That's why I've always initiated support for the mothers. Kasi yun yung role ng mothers to take care of their family. In this particular case, I think it's a given, no? By now, our viewers know that yung right to support ng isang bata sa kanyang parents, nandun na yun. So siguro yung mas malalim na tatalakayin natin, anong klaseng support? Hanggang magkano ba? May hangganan ba yung support na pwedeng hingin sa isang magulang? So yan ang inyong aabangan. Dito naman natin makikita na ang karapatan ng nanay ay may limitasyon din. Kasi ang tinitingnan ng batas, yung pinakamaganda para dun sa anak. So sa sitwasyon na to, naunawaan natin na yung nanay kailangan magtrabaho. So ang problema, nung iniwan sa ilang mga kamag-anak, sinasabing inaabuso. May karapatan ang gobyerno na kunin ang bata at ilagay sila sa ligtas. So ngayon, makikita mo rin siyempre yung puso ng ina na gusto niyang makuha yung bata, pero makikita mo din dito yung kung paano proteksyonan din ng gobyerno at ng mga partner nitong NGO o mga foundation by saying, sandali lang, bago mo makuha, kailangan natin siguraduhin na ito ang mga requirements para sure kami na safe ang mga bata. I'm so excited to share the story of the women na papasalamatan natin. As we celebrate the month of May and it's the month that we celebrate Mother's Day, I really give honor to the moms na lahat na talaga gagawin nila para lang kumita at masuporta ng kanilang pamilya. So let's meet the women, the mothers of Cavite, and let's look at the projects and everything that they're doing, not just to support their own families, but the community. Si Kuya Alan Ate Pia, ang kanilang pananaw sa mga problemang ito ay loob at labas ng batas. Kaya ako'y makikinig at sigurado akong marami akong matututunan. Abangan niyo po ang mga kwentong ito dahil masaya namang nagtatapos. Games, halakakan, tawanan pa rin. Kaya abangan niyo natin. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abunda.